So mga kapatid, sa pagkakataong ito, dadako po tayo sa ating commitment message. Ang ating Panginoon, ang ating Diyos, our God is a God of order. Kung inyo pong maalala ang Creation Week, God organizes our planet. Tingnan niyo po yung Genesis chapter 1. Mula po sa pasimula, di ba? In the beginning, God created the heavens and the earth. Yung salitang yun ay parang summary. Pero yung verse 2 hanggang sa patuloy, one by one, the text mention the creation of God. First day, second day, third day, ito po yung mga ginawa niya, hanggang sixth day nung lalangin ng tao, and the seventh day ay kanyang ginawa ang ikapitong araw. Pinangilin, binasbasan, at pinagpala. Paano kaya kung ang Diyos natin ay hindi organized na Diyos? Sa palagay nyo, anong mangyayari sa ating galaxy, ang ating Milky Way? Nakakita na ba kayo ng taong hindi organized? Nakakita na po kayo? Sarili ba natin yon? Minsan. And most of the time, sila lang nagturo. Diba? Sa bahay natin, tayong mga magulang, minsan tayo yung hindi organized. Pero malimit ang ating mga anak pagkagaling sa school, nasaan yung sapatos, nasaan yung uniform, nasaan yung medyas, nasaan yung kaldero, ay hindi na magkaintindihan. Kung ang Diyos natin ay hindi organized, palagay ko ang ating mundo na earth ay hindi natin maintindihan kung nasaan. At pwedeng ang mga planet na ito ay magbanggaan, karambola. Kung hindi organized ang Diyos, tingnan ninyo ang ating sarili kung paano tayo lalangin. Yung cellula natin, mga kapatid, ito yung tinatawag amazing, na katotohanan kung paano nilikha ng Diyos ang lahat in a very organized way. Kaya, maging sa iglesia, God organized the church. Everywhere, God is at work where there is organization. Kaya po, sa pagtatag niya, sa buong sanlibutan, maging sa kanyang iglesia, maging alam niyo po, yung tinatawag the plan of redemption. Yung panukala ng Diyos sa kaligtasan, organized po yun. Sino ang itinakda na magliligtas? Ano ang mangyayari doon sa kanyang anak na si Jesus? Paano maliligtas siya ay mabubuhay na maguli? Lahat ito, mga kapatid, from the birth, from the death and the resurrection of Jesus. Kapanganakan, kamatayan, at pagkabuhay na maguli. From creation to redemption, mga kapatid, lahat po ay pinanukala na ng Diyos. Kaya people who want to be part of God's plan but not part of an organization, I do not understand how God works. Kaya pagka tayo pala ay gustong maging bahagi sa panukala ng Diyos, pero ayaw nating maging kabahagi sa organisasyon, ay hindi natin naunawaan kung paano gumagawa ang Diyos. Since God is the originator and He is in the work of saving sinners, He put together an organization. Kaya kanina sa ating hour of worship, aking binigyang emphasis, yung church. Si Christ mismo ang nagtatag at nagtayo nito.
Kaya nga ngayong hapon, sa atin pong pagtatalaga, bakit kailangang itatag ng Diyos ang kanyang iglesia? Ito po, dahil po sa kanyang misyon. A group of disciples sent to reach out to the world, inviting others in. Bagaman kaninang umaga binanggit ko, di ba, for the review, ang church ay ano po? The church is, may temple akong binanggit. Ang ano po nito ay ang Panginoon po ang ulo nito. Meron akong binanggit sa inyo na the church is the bride, yes, the body of Christ, and then yung pong family of God. Pero lahat ng ito, mga kapatid, ay nakafocus sa tinatawag mission of the church. Kaya maging sa Acts of the Apostle, page 9, may binabanggit po doon na the church is the agency of God in the salvation of men. Ito po ang layunin, misyon ng iglesia kung bakit itinatag. Church is the agency, appointed agency of God in salvation of men. Mga kapatid, ngayong hapon, bakit kailangan i-organize ang iglesia? Number 1, to support the gospel ministry. Kaya pala, kalooban ng Diyos na ma-organize ang San Miguel para po pala suportahan ang gawain ng Panginoon. Number 2, to carry on the work of preaching in new fields. Ako'y natuwa na ang Mauban ay finally nakapanganak na. Usap ko ang ilang mga kapatid kanina habang kumakain. Sabi ko, ilang taon na po ang Mauban? Ay, siguro po yung mga 100 na kasi ang Sampaloc naka 100 na. Ay, salamat na kung kayo man talaga eksakto 100 na o hindi pa, ito po ba ang first daughter o meron ng mga nauna? Hindi, ang Capgaliti sa Sampaloc yun. Ay, hindi pa natin. First talaga. Kaya dahil ito'y first, ito ba'y cesarean o natural? Aba, cesarean. Cesarean ito, medyo mahal, ano? Sabi ng taga-infantay, medyo mahal, Kasi cesarean, pag cesarean, mahal. Oo, pero it's better late than never, mga kapatid. Special child. Special. Kasi kung sa bagay, biblically speaking, mga kapatid, ilang taon si Sarah nang ipanganak niya si Isaac? 99. O, di ba? 90. 90. Kami ay na-organize ng 1917, but then the first baptism was 1952 as recorded in our church. Tagal, ano? So hindi kami nakaklaim ng 100 years sana. Hindi namin matrace Oo. kung who were those before 1952. Walang record. Kaya mahalaga po ngayon, mga kapatid, ang record. Nagsisarya na nga po. 1917, first baptism, 1952. Mahaba yun na walang record. Walang record. Pero ganun pa man, at least po, finally, ipinanganak na po itong San Miguel. Sana po ay makapanganak pa kayo ng makapanganak. Kasi po, napakaganda. Di ba sa sabi isang babae, para ikaw ay masabing woman, yung kaligayahan daw na makapanganak, yun yung tunay na sinasabing womanhood. Para po si Sarah. Oo, parang si Sarah. Kasi pagka babae ka at hindi ka makapanganak, hindi mo daw naranasan ang pagiging talagang ina. Okay? So sana po ito'y pasimula. At mga kapatid na mga taga San Miguel,
kung paanong nanganak ang mauban sa inyo. Inire kayo. Ay, hindi pala inire, ano? Cesarean nga pala. O paano biniyak kayo? Ay, kayo na may bata pa. Ay, ibig sabihin, pagka bata pa at pagka yan ay manganak, ay kuwang pa. Normal pa. Kaya karagdagan po sa mga hamon na inyo nang napakinggan, mga kapatid, kahit kayo'y company pa lamang, sana, kung ito may sa company status pa kayo, o next year, ay maging isa na kayong official na church, ay ang inyo pong panukalain ay makapanganak din kayo. Kung paanong ang mauban ay inuban na. Magkatunog, magkarime eh. Inuban na kasi talagang 100-year-old na. Ay nakapanganak pa na biniyak. Ay sana po ang kanyang anak ay makapanganak din ng apo ng mauban. Amen, mga kapatid. Amen. Kasi ibig sabihin, kaya kayo inorganize, hindi upang maging social club lamang. Inorganize po kayo bilang company at maya-maya maging isang organized church because this church is God's agency for the salvation of men. Kaya po, titingin kayo sa malayo-layo din. Inyong titingnan alin pa ang mga sityo, alin pang mga barangay na pwedeng inyong ipanganak bilang bagong worshiping congregation na magiging company at magiging isang ganap na iglesia. Kaya ngayong hapon, mga kapatid, ang aking dalangin, sana ngayon na kayo'y ganap ng company, magpatuloy kayong maging matibay sa pananampalataya. Ang inyong bagong nakamit na status ay masarap pakinggan, subalit daranas kayo ng maraming hamon sa pangangasiwa. Kailangan po ang patuloy na pag-aalaga, pag-aruga at gabay ng magulang ang mauban. Kaya ngayong hapon, sama-sama po tayong magtalaga. Kami po sa conference, anuman ang aming maitulong sa panalangin, moral support, financial support, inyo pong ipaabot sa amin, sa aming makakaya, matulungan kayo na magkaroon kayo ng lote at isang magandang church building para po ang pagsamba ng bawat kapatid ay maging kaiga-igaya. Mga kapatid, ngayong hapon tayo magtalaga sa patuloy nating pakikisangkot sa gawain ng Panginoon. Nais kong tawagin sa pagkakataong ito ang ating mga leaders at yung ating mga in-appoint po na mga department leaders dito po sa unahan para kayo'y aking ipanalangin sa pagtatalaga. Mari po ba, Sister Erlene, yung secretary, yung treasurer, yung deacon, deaconess, yung youth, yung Sabbath school, hali po kayo para kayo po ay may panalangin. O, humarap po kayo doon sa mga kapatiran. Yung assistant po. Alagay ko'y samahan na rin ng mga tinawag kaninang members para kayo po'y kasama na sa panalangin. Yung mga members natin. Sige po, yung taga San Miguel, dito po kayo para maisama ko na sa panalangin. O yung mga tinawag kanina, hindi kayo, yan. Dito ang officer, dito ang members. Dito ang members, oh. Ikaw sa kabilang dulo. Dito kayo, oh.
Okay, meron pa po ba nariyan sa likuran? Kayo po magtungo. Okay, yan si Brother Jun, narito. Mga kapatid, narito sa inyong harapan, sa aking bandang kaliwa po ay ang mga leaders na ating inappoint. Narito naman po sa aking bandang kanan ang mga members natin. Sila po ay mga bago sa pananampalataya. Kailangan po nila ng ating gabay. At sa pangunguna po ng ating district pastor, atin po silang suportahan mga kapatid. Sasanayin natin sila na maging leader, lalo na po yung mga taga rito, sapagkat sila po ang inaasahan nating mga ngasiwa sa church. At paglipas po ng mga panahon, makatatayo na po sila bilang isa ng ganap na iglesia. Naasahan ko yon? Maasahan ko ba yon mga kapatid na mga taga-Mauban? Amen po? Amen. Opo. Ayan. Tayo po'y yumuko sa panalangin pong pagtatalaga. Mahal naming Diyos, punong-puno po ang aming mga puso ng papurit pasasalamat. Kayo po, Panginoon, ang nagtatag ng iglesia. Kayo ay Diyos na organisado. Salamat, Panginoon, ngayong hapon na inyo pong ipinahintulot at sa inyong dakilang kalooban ang San Miguel Worshiping Congregation ay isang ganap na po na San Miguel Company Church. Wala po kaming ibang pinupurit, pinasalamatan sa iyo po ang kaluwalhatian, Panginoon. Salamat. Ginamit ninyo ang Mother Church, ang Mauban, ang leadership, ang pastor, Bible workers, lahat ng kapatiran, maging ilang aming mga director, assistant director sa tanggapan ng South Central, ay nagkakaisa na tulungan po na magkaroon ng mga kapatid sa lugar na ito at maging company ang pulot o maging isang tunay na ganap na pulutong ang aming mga kapatid. Ngayong hapon, Panginoon, narito ang inyong mga anak na inappoint upang maging leaders at narito rin ang mga kapatiran. Panginoon, akin po silang special na ipinapanalangin sa inyo. Nawa, Ama, kasihan sila ng inyong banal na espiritu. Puspusin silang palagi, Panginoon. Pakabanalin ang kanilang mga buhay. Maging mahalimbawa sila sa kapatiran sa lugar na ito. Panginoon, haharap sila ng maraming mga pagsubok, maraming mga hamon sa pangunguna. Subalit kami naniniwala, Ama, na kayo po ang kanilang gabay. Tulungan po sila na isuko ang kanilang sarili. Huwag silang magtiwala sa kanilang kakayahan. Mula sa aming leader, Sister Erlyn, ang aming treasurer, ang aming clerk, ang mga diakono, diakonesa, personal ministry o Sabbath School, AY leader, at ang mga assistant. Panginoon, ang aming dalangin, nawa sila'y aming masanay sa inyong gawain. Masanay namin sila sa pangunguna upang sila'y makatatayo at makapangasiwa sa company ng San Miguel. Narito rin, Panginoon, ang mga kapatiran, ang kaanib ng company ito. Halos sila po'y mga kabataan. Nawa, Panginoon, sa kanilang kabataan, sila po ay patuloy na lumago sa iyong salita, sa pananalangin, at sila po'y matuto na magbasa ng inyong Biblia, at sila'y magagamit sa mga anumang paglilingkod na magiging mga kabataang marunong umawit, marunong magsermon, marunong magturo ng leksyon, at marunong magbahagi ng iyong banal na salita. Panginoon, sila'y mga kabataan, maraming mga pagsubok na daraanin sila, may mga tukso, nawa po sila'y maging matatag at maging matibay. Sa kabuuan, ang San Miguel Company ay inyo pong iingatan, inyong gagabayan, at nawa ang dakilang pag-ibig ninyo ang maghari sa kanila. Inyong sawayin ang kaaway na makagagawa ng anumang paghahati-hati, anumang hindi pagkakaunawaan.
kundi nawa ang bunga ng banal na Espiritu, ang pag-ibig, ang maghari sa kanilang mga puso. Panginoon, narito rin po ang mga kapatiran, ang officer ng Mother Church ng Mauban. Salamat po sa kanilang sakripisyo. Salamat po sa kanilang vision na sila po'y nakapanganak ng bagong company, ang San Miguel. At nawa, Panginoon, ang mga kapatiran sa Mauban ay patuloy pong umalalay, tumulong at gumabay sa mga kapatid po dito sa San Miguel. At naway aming dalangin, kami po na mga taga-conference ay patuloy rin pong sumuporta. Inaasam namin sa mga susunod ng panahon, sila'y magiging isang ganap ng organized church na merong lote na pagtatayuan ng inyong magandang bantayog ng katotohanan ng isang magandang iglesia. Panginoon, ngayong hapon, tanggapin nawa ang aming pagtatalaga. Nawa po, Panginoon, itinatagubili namin sa inyong makapangyarihang kamay ang San Miguel Company Church. Nawa po ito'y magliwanag sa sityo o sa barangay na ito. Marami pong mga tao ang makakaalam sa aming Panginoon at lalapit at tatanggapin ang aming Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas. Mga kapatid, idinadalangin ko sa Panginoon na kayo pagpalain, naway magliwanag ang inyong buhay, maging ilaw sa madilim na lugar na ito. At nawa kayo patuloy na makasangkot sa kanyang gawain, maging handa sa malapit ng pagbabalik ng Panginoon. Tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak, at ang pakikisama ng Banal na Espiritu Santo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Congratulations po sa ating mga leaders, sa mga kapatiran, at congratulations po sa San Miguel Company Church. At salamat po sa Mauban Mother Church.